Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, November 28, 2023. Ako si Barbie Mulag at ito ang Balitang A to Z. Panukalang 2024 budget lusot na sa Senado. Wala namang, ang unity team kasi, it was a tandem during the elections, no? VP Sara, itinangging may lamat sa unity team. Pangulong Marcos, wala raw reklamo sa kanyang trabaho sa DepEd. Gabriel Go, itinalaga bilang bagong hepe ng EDSA Strike Force. Huwag na sana silang magdala ng malaking halaga, mamahaling gamit kagaya ng relo, alahas. At ngayong papalapit na ang Kapaskuhan, paano nga ba makakaiwas sa mga kawatan? Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Pinabulaanan ni Vice President Sara Duterte ang mga intriga ukol sa tilay pagkakaroon ng lamat sa loob ng unity team. Kasunod yan ng pagkonsidera ngayon ng palasyo na makipag-ugnayan muli sa ICC. Samantala, naghain naman si Senator Riza Hontiveros ng resolusyon sa Senado na tulad sa Kamara ay hinihikayat ang gobyerno na makipagtulungan sa naturang tribunal. Narito ang ating balitang A to Z. Wala naman. Wala namang, ang unity team kasi, it was a tandem during the elections, no? Ngayon naman, ang trabaho namin is hindi na pangangampanya. Ang trabaho namin is President and Vice President. Solid at walang lamat ang Bongbong Sara Unity Team. Ito ang tiniyak ni Vice President Sara Duterte matapos ang tila pagbabago ng tono ng Malacanang ukol sa pakikipagtulungan ng pamahalaan sa International Criminal Court para siyasatin ang drug war ng ama na si dating President Rodrigo Duterte. With regard to our working relationship, wala akong narinig mula kay Pangulong Marcos sa reklamo niya with regard to sa trabaho namin sa Department of Education. Tuloy-tuloy lang yung trabaho. Ayaw na rin patulan ni VP Sara ang intriga at anyay pamumulitika ukol sa issue. Napakalayo pa ng 2025 and syempre mas malayo pa ang 2028. Kaya nga kung nakikita ninyo, yung mga ginagawa namin ay trabaho lang sa Office of the Vice President, sa Department of Education. Samantala, kasunod ng pagsulong sa Kamara ng resolusyong humihikayat sa pamahalaan na makipagtulungan muli sa ICC. Kanina, naghain na rin si Opposition Senator Riza Hontiveros ng kaparehong resolusyon sa mataas na kapulungan. Napakalaking at positibong senyales yung seryosong pag-aaral na bumalik sa ICC. Dahil kung gagawin ng ating bansa iyon, pagkatapos niyang pagbabalik sa ICC, ay pwedeng i-consider yung jurisdiction nga ng ICC, kung hindi man sa lahat, sa karamihan o marami sa mga alleged crimes doon sa war on drugs. Bagay na agad pinuna ng mga kaalyado ng mga Duterte. Kung meron tayong makabayan block sa lower house, meron tayong Senator Riza Hontiveros dito sa Senado. So expected ko na yan galing sa kanya. Because alam ko naman stand ng ating mga kasamahan patungkol dyan. So I don't think it will gain traction dito sa Senado. Sa dinami-dami ng problema ngayon, na ang maayos na bigas ay nasa 60, na ang mamayan ay talagang hirap na kumayod, na papasok tayo sa Pasko, hindi ito mahalaga. Bakit ito ang ginagawang pinaka-importanteng bagay sa ating bansa ngayon? Parang hindi napapanahon at lihis sa kailangan ng ating mga taong bayan. Sa panig naman ng kritiko ng drug war na si dating Senator Leila de Lima, dapat raw walang issue ang muling pagsali ng Pinas sa naturang tribunal court. Kasi unang-una, yung pag-withdraw pa lang is very questionable just to serve the interest of one man. So I hope really that the result of that study by the Executive Department would be positive na dapat bumalik na tayo sa ICC para ganap ng hustisya ang makuha ng mga naging biktima.
2019, sa utos ng dating Pangulong Duterte, naging epektibo ang pagkalas ng Pilipinas sa Rome Statute o ang treaty na bumuo ng ICC. Yan ay matapos magsimulang magsiyasat ang tribunal sa madugong drug war ng pamahalaan. Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa sa Senado ang panukalang 5.7 trillion peso national budget para sa 2024. 21 senador ang bumoto paborito habang isa naman ang nag-abstain at walang tumutol. Sunod nang sasalang ang budget sa Bicameral Conference Committee na bubuin ng ilang senador at kongresista upang pagtugmain ang bersyon ng mataas at mababang kapulungan. Narito, ayon kay Finance Secretary Benjamin Jokno, inaasahan namang malalagdaan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang final na bersyon ng budget bago ito tumulak papuntang Japan sa December 16. Malamang. I was talking to the liaison officer to na-approve na kasi yung budget eh. So they will go into conference committee by December 1st, and so there's enough time bago umalis si Presidente. Sumalang na sa pagdinig sa komite sa Senado ang International Labor Organization Convention No. 190 na target wakasan ang mga insidente ng harassment at karahasan sa trabaho. Ayon kay Committee on Foreign Relations Chair Senator Amy Marcos, mahalagang maisapinal ang concurrence o formal na pagsang-ayon ng Senado para sa ratifikasyon ng ILOC 190, lalo't kinikilala nito ang karapatang pantao na makapagtrabaho ng malaya at ligtas. Agad namang nagpahayag ng pagsuporta si Senate Majority Leader Joel Villanueva dahil malaki ang tulong nito sa mga overseas Filipino workers na naharap sa mga pagmamaltrato at pang-aabuso. 65,136 labor and welfare cases in Riyadh, 43,225 cases in Kuwait, 29,049 cases in Malaysia from January to July of 2022. So these numbers, they don't lie. Kaya kailangan talaga ng concurrence natin, Madam Chair, dito sa ratification ng ILO 190. Ibuo na natin yung ating mga technical working group at asahan na sa lalong madaling panahon, hindi lamang maratifika ito, kundi maimplementa sa buong world of work ng Pilipinas at ng Pilipino. May bagong hepe na ang magmamando sa trapiko sa EDSA Busway at ilang MMDA operations. Kapalit yan ng suspended Special Operations Chief Nebriha. Kasabay nito agad na nanita ng EDSA Busway violators ang strike force. Nakaramihan ay four-wheel vehicles pa rin ang nahuhuli at ilan pang motorista. May balitang A to Z, si Ace Cruz. Ipinakilala na sa isang command briefing ng mga tauhan ng MMDA sa EDSA ang bagong hepe ng Special Operations Group Strike Force na si Gabriel Go. Si Go ay dating Deputy Chief ni Bong Nebriha sa MMDA Special Operations bago nasuspindi lagpas isang linggo nang nakakaraan matapos na payagan ng pagdaan ng umunoy convoy ni Senador Bong Revilla sa EDSA Busway. Ayon sa MMDA, inihiwalay na sa strike force ang ilang special operations pero magpapatuloy daw ang mahigpit na pagpapatupad ng batas trapiko. Mas i-intensify lang natin since yung anti-illegal parking, yung mga nandun sa mabuhay lanes, magkakaroon sila ng mga separate group. Kaya mas matututukan natin yung mga delinquent sa pagsunod sa batas. Matapos ang command briefing, agad na sumabak si Go sa paninita ng mga pasaway na dumaraan pa rin sa EDSA Busway. Agad namang nasampulan ang ilang private four-wheel vehicles at mga motorsiklo na kanya-kanyang dahilan. Kapirasong ganun lang ako ginawa ko. Bakit ka mag-umarong? Kasi siyempre umiwas lang sa traffic po. Pero alam mo ba? Pero papasok din naman no. Hindi naman babaybayin yung diretso. May ilan namang nakiusap pa kung pwedeng babaan ng 5,000 pesos na multa. Gusto ko lang sana makiusap ko kuya kung baka pwedeng babaan lang yung yung multa kasi wala nga akong sinasahod, dinadidelay na akong 2 linggo, walang sahod. Kahit gugustuhin pa po namin, hindi po pwede yun. Dahil kung ano pong violation natin, yun po talaga ang ilalagay natin sa ticket. Pasensya na po sir, naiintindihan po namin kayo. Pero kailangan po natin ipatupad ang batas ng patas po. Hindi rin pinalagpas ang ilang government vehicles na nagmatigas sa dumaan sa busway kahit na hindi sila kasama sa pinapayagang dumaan dito. We only have a selected few na government vehicles that are allowed inside the busway, especially responding to their official duties. So hindi po porke
government vehicle po tayo, we are already allowed. Sa inilabas kasing panuntunan ng Transportation Department na pwedeng dumaan sa busway, tanging convoy lang ng Pangulo o yung special plate number 1 hanggang number 5 lamang. Nakipag-ugnayan na rin daw ang MMDA sa Kamara hinggil sa special plate number 8 na mga pasaway na dumaraan sa EDSA busway. We agreed na lahat ng number 8 na mga sasakyan hulihin, i-flag down at baklasin ang mga plakang ito. So kasama na rin po yan sa instructions namin sa aming mga enforcers. Kasabay na ipinapato na mataas sa multa sa EDSA busway violators, unti-unti raw bumaba ang lumalabag dito na mula lagpas 1,200 sa unang linggo ay ngayon nasa higit 300 na lang. Bumababa yung apprehension natin. So ibig sabihin yung mga tao, alam nila yung gravity ng offense na ginagawa nila. Most especially ngayon nararamdaman nila na yung mga offenses nila mas mabigat na sa bulsa. Samantala, para makatulong sa mas pinaigting nilang paninita sa mga pasaway na motorista, pinag-aaralan ngayon ng MMDA ang pagbili ng karagdagang body cameras. Sa ngayon kasi, nasa 100 body cameras lang ang mayroon ng MMDA at kinakalat pa ito sa iba't ibang operasyon nito. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Matapos isailalim sa 6 na buwang rehabilitasyon, binuksan na para sa mga motorista ang Lagos Nilad sa Manila City. Ano naman kaya ang masasabi ng mga motorista ngayong pwede na ulit madaanan ang underpass? Si Ian Maghanoy may balitang A to Z. Pasado alas 8 ng umaga ay binuksan na ang Lagos Nilad Underpass para sa mga motorista. Saktong-sakto po ito sa paparating na Kapaskuhan. Alam naman po ninyo, pagdating ng Pasko, dinadayo pong Maynila. Malaking bagay daw ito para sa mga motorista at mga pedestrian upang makaiwas sa bigat ng daloy ng trapiko. Salamat din naman na buksan na dahil medyo ginawa ng biyahe. Malaking bagay kasi nawala yung traffic. Sobra kasi dati yung bago kami makaikot 30 minutes. So siyempre mas apat na biyahe mo, 2 oras na wala sa amin. Pero may laking bagay na. Maganda to. Hindi nyo, maluwag ng traffic. Okay na, maganda. Very good. Napakaganda. Napakaganda ng ginawa ni Mayor. Mas mapadali po yung yung pagpasok po sa mga eskwelahan. Ay, di maganda kung ganon. Di ba? Pasyalan. Pinakamagandang dahil doon sa kabila, traffic, malayong ikutan. Lalo sa round table. Maayos ang Lagos Nilad na ngayon, hindi katulad dati. Hindi na sila makakakita ng mga lubak-lubak pagdaan nila kapag tuwing umuulan po. Pangalawa po, inaasahan po natin na hindi na rin po magpapaha. Kung mapapansin ninyo sa aking ibaba ay pwede nang daanan ang Lagos Nilad dahil simula ngayong araw, bukas na ito para sa lahat ng mga motorista. Gayunpaman, ipinagbabawal pa rin ang pagdaan ng mga sasakyang may bigat na 5 tonelada pataas. Noong Setyembre sana inaasahang matatapos ang rehabilitasyon ng Lagos Nilad. Pero kailangang mausog ito ng hanggang Nobyembre para sa mas mabusising pagkukumpuni. Nilagyan na rin kasi ito ng drainage and pumping system, solar studs at mga ilaw upang masigurong maliwanag ito tuwing gabi. Below sea level po ito Sinisip nung lupa yung tubig. Kaya kailangan tuloy-tuloy po ang pagpapump at saka maganda po yung drainage system. Yun pong inayos natin. 25 million pesos ang nagasta ng Manila City habang 50 million pesos naman sa Department of Public Works and Highways sa rehabilitasyon ng underpass. Nakuha kaming 100 million na additional para sa phase 2 ng pumping station natin. Kasi importante yung pumps, mailabas yung tubig. Matatanda ang Mayo ng pansamantalang isara ang Lagos Nilad Underpass, ang Padre Burgos Avenue, Roas Boulevard, Calang Avenue at United Nations Avenue ang pansamantalang naging ruta upang makapunta sa Taft Avenue habang ginagawa ang underpass. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.
Kasunod ng transport strike nung nakaraang linggo, pinag-uusapan na ng iba't ibang transport groups na magkasa ng panibagong malawakang tigil pasada sa susunod na buwan. Ayon kay Manibela President Mar Valbuena, nais nang sumali ng FEDSUDAP, Pasang Mazda at iba pang malaking transport group sa pagkilos. Ito'y para pa rin kondenahin ang nalalapit na deadline ng consolidation para sa hanay ng traditional jeepney sa December 31. Giit pa ni Valbuena, hindi makatarungan ang gusto ng pamahalaan na bumili ng modern jeep dahil kakarampot lang anya ang kinikita ng mga driver at operator. Dagdag nito, inaantay lang nila ang desisyon ng LTFRB kung pakikinggan nga ba sa wakas ang kanilang hinaing ukol sa issue. Bago matapos itong taon, definitely meron. Or depende kung ano yung magiging kalalabasan ng memorandum circular, kung papaporma sa amin ito o hindi. Baka mas malalang transport crisis at mas malala at sunod-sunod na transport strike po ang mangyayari. Magdamag na ang deployment ng Police Maynila sa Divisoria Market ngayong papalapit ang Kapaskuhan. Kasabay kasi ng dagsa ng mga mamimili ay inaasahan rin ang dagsa ng mga masasama ang loob. Paano nga ba huwag maging biktima? Alamin sa balitang A to Z ni Kim Salinas. Bahagyang tumaas ang bilang ng kaso ng motor napping sa lungsod ng Maynila kumpara noong nakaraang taon. Ayon ito mismo sa bagong talagang District Director ng Manila Police District na si Police Colonel Arnold Thomas Ibay. Meron po kaming increase ng motor napping po na tatlo. Tatlo po ang nag-increase na motor napping over the year. 19 po last year, ngayon po ay 22. Dalawa lang pala, 21. Kaya si Mang Yusuf, todo ang pag-iingat tuwing paparada ng motor sa Maynila dahil mahirap anya ang manakawan ng motor. Siyempre naman po, mahirap naman po pag mawala nga ng motor. Lalo na ngayon na malapit na yung Kapaskuhan, dubli ingat na po sila. Bagamat dagsa ang tao sa mga ganitong pamilihan, mas pinipili pa rin ng mga mamimili na dumayo dito dahil sa murang bilihin. Kasi po ito po talaga ang bilihan sa Divisoria na mura. Maganda pong binibili na para pangregalo sa ating pamilya. Pero tila alam na ng publiko ang gagawin para hindi mabiktima ng mga modus operandi ngayong Kapaskuhan. Iingatan ko po yung gamit ko, ilalagay ko sa harap ng bag ko. O kaya magdala na lang po ng bag na maliit para maging safe ang ating pera o anuman bagay. Titingnan namin yung paparadaan namin kung safety o gano'n. May mga tropa natin na mga kapulisan. Paglilinaw ni Ibay na ang insidente ng motor napping ay hindi nangyari sa mga shopping center sa lungsod ng Maynila. Nag-increase po na dalawa na compared to last year. These were stolen while parked unattended. Minsan po nakakalimutan po nila yung susi. Tiniyak naman ng Pulis Maynila na nakahanda itong magbantay ng seguridad at kaayusan sa inaasahang dagsa ng mga darayo sa kanilang area of responsibility ngayong holiday shopping season. Meron na po kasi tayong in place na deployment dito sa Divisoria. It is on a 24-hour basis. Ang gagawin po namin yung dadagdagan na lang po namin because of the exodus of shoppers. Gayunpaman, paalala ng MPD, dapat pa rin daw mag-ingat ang publiko. Huwag na sana silang magdala ng malaking halaga, mamahaling gamit kagaya ng relo, alahas, at kung maaari po, huwag na po sana nilang isama ang kanilang maliliit na anak. Kasi po, doon po nagkakaroon ng problema, magkakahiwalay, nasisira po yung kanilang pamimili. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Inaresto ng Pasay City Police Station ng isang Malaysian national dahil umano sa pagdukot sa isang turistang Chinese kamakailan. Ayon sa Pasay City Police Station, naglalaro ang biktima sa isang casino sa Parañaque noong November 23 nang alokin ito ng dalawang Chinese na lumipat ng ibang lugar. Batay din sa salaysay ng biktima, pinagbantaan umano siya ng mga suspect na papatayin kung hindi ibibigay ang hinihinging 1.6 million peso na ransom money. Kinuha rin ng mga suspect ang cellphone at relo ng biktima. Bukod rito, 3 araw na ikinulong sa isang hotel room ang biktima hanggang sa makakuha ito ng tiyempo na makatakas nang umalis ang dalawa at naiwan ng isang Malaysian national na nagbabantay sa kanya. Sa ngayon, isang suspect pa lang nahuhuli at naharap ito sa mga reklamong illegal detention, robbery at physical injury. Tiniyak naman ng mga pulisya na patuloy ang kanilang pagtugis sa 2 pang kasabwat. Nag-pretend ito ngayon na
na mga suspect na magta-transfer daw sila sa isang casino ulit. Ngunit while on their way, dinala siya sa isang hotel din sa Pasay. Sinaktan siya at nag-demand ng pera itong mga suspect sa kanyang pamilya na nakapagpadala ng pera through electronic transaction. Sabi nila natalo daw yung babae daw sa casino. Ayun lang, sasamahan ko lang siya habang nag-aantay lang yung sa pera niya. Sa iba pang balita, may napili ng Word of the Year ang Merriam-Webster Dictionary para sa 2023. Yan ay walang iba kundi ang salitang authentic o sa Tagalog, tunay, totoo at orihinal. Tumaas raw kasi ang bilang ng searches sa salitang authentic na may kahulugang not false o imitation. Maliban dyan, ilan sa mga dahilan ng artificial intelligence o AI, celebrity culture at social media kung bakit nagka-interes ang publiko sa salitang authentic. Ang Merriam-Webster ang isa sa itinuturing na most authentic at trusted na dictionary sa Amerika. Susunod, matapos makakuha ng clearance mula sa National Security Council Christmas Convoy ng Atinto Coalition, matutuloy nga ba sa West Philippine Sea? At sa ibayong balita, ang latest sa truce sa pagitan ng Hamas at Israel. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Malungkot na balita, pumanaw na ang nag-iisang elepante ng Pilipinas na si Vishwa Maali o mas kilala bilang si Mali. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Maynila, isinailalim na si Mali sa necropsy para malaman ang sanhi ng ikinamatay nito. Naging bahagi na ng pagkabata ng maraming Pilipino si Mali dahil maraming taon nito ang iginugol sa pagpapasaya sa mga bisita sa Manila Zoo. Naghahanda na ang Atinto Coalition para sa kanilang Christmas mission sa West Philippine Sea matapos makakuha ng clearance mula sa National Security Council. Ayon kay co-convener of the coalition, Edicio de la Torre, pinaplansya pa nila ang mga detalye. Una nang inihayag ng NSC ang kanilang pagtutol sa misyon dahil na rin sa tensyon ngayon sa lugar. Pero sa huli nagkasundo rin sa kondisyong hindi sila tumuloy sa BRB Sierra Madre, kundi maghanap ng alternatibong paraan para maipadala ang mga supply sa tropa ng militar doon. Sabi namin, citizens initiative ito eh. Sabi nila, the West Philippine Sea, may authority ang task force to authorize or not authorize. And more important, if you will involve the Coast Guard, they cannot help you without our authority. Sabi na, alam mo, we know, you're a citizens initiative. We were not even aware of you. But you know, the Chinese will not believe it. Because in China, all initiatives, so-called, is government vetted. So even if you're independent at di namin alam, they will suspect plano namin yan. So we better coordinate. Suportado ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang maagap at mabilis na pagpasa sa Senate Bill No. 2492 sa ilalim ng Committee Report No. 172 o ang Philippine Maritime Zones Act. Sa pamamagitan nito, mas mapapalakas ang pagpapatupad ng karapatan ng bansa sa sakop na teritoryo na kinikilala rin sa ilalim ng United Nations Convention of the Law of the Sea o UNCLOS. Mapoprotektahan din ang mga likas na yaman ng bansa sa karagatan sa pagpapatibay nito. Ang Philippine Maritime Zones Act ay magsisilbing isang deklarasyon, isang paninindigan sa ating makasaysayang tagumpay sa Permanent Court of Arbitration sa Hague noong taong 2016. Ito po ay isang anunsyo na tayo bilang mga Pilipino ay hindi natatakot at patuloy na ipaglalaban ang sariling atin.
Dahil tapos na ang barangay at sangguniang kabataan elections, nasa mahigit 4 na milyong depektibong official ballots at iba pang accountable forms ang sinira ng Commission on Elections. Ayon sa COMELEC, karamihan sa mga sinirang balota ay galing sa Baliwag, Bulacan, Carmona, Cavite, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte at Taguig. Habang paliwanag ni COMELEC Deputy Executive Director for Administration Helen Aguila Flores, na ang ginagawa nilang pagsira ay upang maiwasan na magamit ang balota sa maanumalyang gawain. Aabuti naman ng ilang buwan bago matapos ang pagsisira sa mga balota. Remember, there are pending protests, no? Maaaring magamit ito pag nakuha sa amin, or, you know, if they are taken out of the storage illegally. So this might be used in an illegal manner. We just want to make sure. Evidence, pwede po, or yeah, they can fill this up and use it as evidence in protest. Those are possibilities. Hinihimok ng Department of Health ang lahat ng health centers sa bansa na palakasin pa ang pagbabakuna ng anti-pneumonia vaccine. Ito ay sa harap ng patuloy na pagtaas ng respiratory illnesses sa China. Ayon kay Health Undersecretary Eric Tayag, nakaalerto ang Pilipinas sa posibleng pagkalat nito sa buong mundo. Pero una nang sinabi ng ahensya na ang dahilan ng pagtaas ng naturang karamdaman ay bunsod ng malamig na temperatura sa China. Nagpaalala naman ng opisyal sa publiko na sundin pa rin ang minimum public health standard para hindi mahawa sa sakit. Sa ngayon, patuloy na binabantayan ng World Health Organization ang naturang karamdaman. We are concerned about the cases in China because WHO first heard about the news when it was reported as undiagnosed pneumonia. And if you will recall, when COVID-19 was first detected, it was described as undiagnosed pneumonia. That's why the World Health Organization would want countries that are reporting increases in respiratory illnesses to report immediately through the international health regulation system so that they can make a quick assessment and declare whether this is a public health emergency of international concern. Okay. Pumayag si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa pagpapalawig ng kasunduang ceasefire sa Hamas. Kasunod yan ng mga panawagan ng iba't ibang bansa. Kapalit nito, nadagdagan pa ang mga pinakawalang hostage ng Hamas. 11 mula sa militanteng grupo, habang nadagdagan naman ng 33 pang Palestinian prisoners sa Israel ang pinalaya na rin. Sa aming pagbabalik, Queen of R&B na si Kyla may bagong music video. Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Real-life showbiz couple Loisa Andalio at Ronnie Alonte going strong ang relationship. May pasurpresa pa sa kanilang 7th anniversary. At music video ng Queen of R&B na si Kyla sa revival song ng Hanggang Kailan, inilabas na. Silipin at alamin ang detalye sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Wise men say only fools rush in. Sino ba naman ang hindi kikiligin sa pa-fairy lights effect at with matching fireworks pa na sorpresa ni Ronnie Alonte sa kanyang girlfriend na si Loisa Andalio? Ang nasabing pangmalakasang surprise na yan ni Ronnie ay bahagi ng selebrasyon ng kanilang 7th anniversary ni Loisa na dinaluhan rin ng ilang malalapit na kaibigan. Sa Instagram, makikita ang palitan ng sweet greeting post ng Loini sa isa't isa. Tila walang nagbago sa tamis ng kanilang pagmamahalan na tila mukhang road to forever na talaga ang dalawa. Unang nakilala si Loisa sa Pinoy Big Brother kung saan binansagan itong talented darling ng Parañaque, habang isa sa miyembro ng boy group na hashtag naman si Ronnie.
Samantala, naglabas na ng music video ang Star Music para sa hit revival song na Hanggang Kailan ng nag-iisang queen of R&B na si Kyla. Halina't muling maantig sa maladamdaming lyrics ng kantang ito. Starring Alisa Mulak, Paolo Gumabaw at Chantel Cruz. Ang original version nito ay inawit ng singer na si Michael Pangilinan, composed by Cynthia Roque and Rock Santos. Mapapakinggan ang Hanggang Kailan Kyla version sa mga streaming platform gaya ng YouTube at Spotify. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lynn Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa dating Pangulo ng Estados Unidos na si Woodrow Wilson. Ayon sa kanya, hustisya ang dapat maging tangi nating prinsipyo. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Aba, tingin sa kalendaryo, 27 days na lang po, sasapit na ang Pasko. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!